Siguruhin namin na hindi na babayaan to habang kami nandito at nabubuhay. Ay. Isang mapagpalayang umaga, hapon, gabi po sa ating lahat ng mga kuya, ate, bunso, saan man panig ng mundo. Ngayon po, nabigyan na naman tayo ng pagkakataon po na makausap po at makakwentuhan po ang isa po sa mga haligi po ng Yakap PE po, ng TFOE Yakap PE. Siguro po, ito pong kasama po natin na si Kuya Mike ay hindi namin kayang ipakilala kung kami lang. Kasi po baka pag-ulang din po ang aming sasabihin at kami din po ay mapagalitan. At mas maganda po dahil po si Kuya Mike Bisuto, siya po magpapakilala at kung sino siya sa ating organisasyon. Kuya Mike, go ahead. Mukhang hindi totoo yung sinabi mong haligi. Pagka haligi, mukhang kasama yun sa mga founders eh. Ako, kasama lang ako, isa lamang ako sa second generation. To tell you honestly, I became a member of the Fraternal Order of Eagles noong 1985. Medyo matagal-tagal na rin. And before I became a national president on 1991, I assumed my office 1991, but I was elected as national president sa Bicol, sa Naga noong 1990. So, nag-assume ako ng office noong 1991. But to tell you honestly, bago ako naging national president, I hold different positions sa Philippine Eagle. Ako ay naging regional governor kasi isa yun sa mga requirement, regional governor. Naging national auditor ako, naging national treasurer. Kaya yung financial report na yan, talagang walang may tatago sa. Kaya yan, napagdaanan ko lahat yan bago ako naging national president noong 1991. At lately, ako'y naging Phil Executive Director din nung panahon naman ni Kuya Bobby Silin. Kaya nga, during my incumbency as Phil Executive Director, during my yung seminar, ako ang nagbansag ng Yakap Philippine Eagle doon sa Yakap sa Philippine Eagle. Kaya ako naman tinawag na Yakap Philippine Eagle dyan dahil alam naman natin na meron tayong faksyon na iba, yung DAS Philippine Eagle. Kaya to make it short, alam naman natin na ang close open Yakap, kaya ginawa ko siyang Yakap. So yun ang aking unang pagbati sa inyo. Grabe, kompleto sahog ng Kuya Mike, no? Parang nahirapan na ako magtanong, parang nagbigay na talaga ng ng brief history ng natin eh. Kuya, siguro Kuya, ibibigay na natin ng ating always question. Yeah. Ano po ba ang inyong kwentong Yakap base sa mga naging experience nyo? Ano ba muna ang kwentong Yakap? Ano ang kwentong pagkakataon or sitwasyon natin na habang tayo ay nasa organisasyon, makakatawa, nakakatawa, nakakaloko, minsan nakakalungkot, nakakainis. Kung ano man po ang pwede niyong ma-share or ma-experience na masasabing hindi niyo malimutan. Ano po yun, Kuya? Kasi ang Yakap, kaya naman natin ginawang Yakap to, for brevity lang yan. Dahil nga kasi nga, ang Philippine Eagle nga, nagkaroon nga ng different faction. May tinatawag nga tayong DASPE. Alam naman natin na hindi naman tayo humiwalay kung hindi ang DASPE ang humiwalay. Kaya nga tayo nagkaroon para maging simplify at maiba na ang ating Yakap. Tinawag natin ito na Yakap dahil kasi ang Yakap talagang tayo ay magkakapatid, tayo nagyayakapan, hindi tayo humihiwalay. Kaya tayo nandito at buong-buo ang ating simpatya sa Agila.
So yun lamang ang ating palatuntunan sa Yakap PE. Kuya, meron pa ako isang tanong. So, sa tagal po natin na miyembro po nitong ating mahal na organisasyon, nakita niyo po yung mga development na nangyari bawat siguro nagsimula kayo na maging miyembro hanggang sa ngayon pong mga liderato. Meron po ba kayo napapansin or natutuwa ba kayo sa mga pagbabago? For example, ngayon po nagkaroon po tayo ng dalawang office po dito po sa atin. Nagkaroon tayo ng media office, magkaroon tayo ng sariling opisina. Nakikita po natin ang ating mga billboards all over the metro. At saka po ngayon po ay marami pong mga trainings na nilalabas ngayon para po sa lahat ng miyembro po ng Agila po at mga leaders po natin. Alam nyo, we are on the right track. At ang ating mga inihahalal na mga pinuno rito ay pinipili natin na maayos. At ito si Kuya Mark Lester, siya ang ating national president. Siya ating tinutulungan at ito ay nakikita natin na siya ay nasa tamang direksyon. Kaya ito, meron naman tayong panibagong opisina at ito ay sa kagustuhan na rin ng ating national president at ito ay sinangayunan ng ating mga elders. Hindi lamang si Kuya Lester ang may gusto nito kundi ang buong leadership. So tayo, sa tingin ko ay nasa tamang pamumuno at nasa tamang direksyon. Tama po kuya at kung mapapansin nga po ninyo, lahat ng tao ngayon, lalo na nung umattend nung National Assembly, no 46 National Assembly, parang lahat ng tao noon nag-aalab, no? Lahat ang pusok all over the world, Yes, so ang dami nating mga bisita. May galing sa Middle East, may galing sa Singapore. And the rest. Yes, talagang napaghandaan po ng maigi at ito nga po ngayon, nilalabas po namin lahat ng mga informations para meron po tayong matutunan. Kuya, anong masasabi niyo po doon sa mga kuya at ate po na patuloy na sumusuporta o yung miski na po na magbigay kayo ng mensahe sa mga lahat ng kuya at ate bunso na nakakilala po sa atin? Makikita naman natin, lalong-lalo natin sa ating huling National Assembly. Makikita naman natin na ang ating pagtitipon ay tungo lamang sa kapatiran. At tayo ay nagkakahiwa-hiwalay ng maayos. Masaya tayo nagkakahiwa-hiwalay, nagkakwentuhan ng maayos, at nakabuo tayo ng mga bagay na naaayon sa ating palatuntunan. Kaya tayo maligaya, na naghihiwa-hiwalay pagkatapos ng ating meeting at sa pamumuno ng ating national president na si Kuya Mark Lester. Meron pa ako isang tanong. Siguro isa sa mga huling tanong ko to. Kuya, since kayo po isa sa mga nag-a-advise din po sa ating national president na si Kuya Mark Lester Limpin. At si Kuya Mark Lester Limpin naman ay syempre nakikinig din po sa inyo. At syempre nakapag-meeting kayo. Meron ba kaming dapat ng mga yung mga dapat asahan pa or meron kayong mga future na gustong gawin na bigyan nyo kami ng konting glimpse of kiliti. Kiliti na aabangan namin. Alam nyo si Kuya Mark Lester Limpin, hindi naman ito magiging national president nang walang nalalaman. Kaya sa tingin ko ay although siya naman ay binibigyan din namin ng mga advice, siya naman ay nakikinig at siya ay nagtatanong. Kaya tayo makakaasa na ang lahat ng magiging galaw ni Kuya Mark Lester Limpin ay merong advice ang mga leadership. Although binibigyan namin siya ng sapat na dahilan upang siya rin ang gumawa ng kanyang sariling desisyon. Ngunit na naayon sa kagustuhan ng nakararami. Very well said, Kuya. Pero Kuya, meron ka bang specific na galing sa iyo na parang gusto mo na parang bagay sa atin ngayon to? Para kahit konting lang natin na sa mga kuya at ate natin na baka may bago tayo na aasahan or aabangan para sa organisasyon natin. Well, ayokong sabihin pero
Kasi baka medyo masakit yung sasabihin ko dahil ito'y nauukol sa ating national leadership, pero ibibigay ko na lamang sa ating national leadership ang magiging decision about this. Ayokong sabihin ito, pero palagay ko'y si Kuya Lester alam niya kung anong dapat niyang gawin at nabanggit na namin sa kanya kung ano mga dapat niyang gawin, at siya na ang higit na makaka-size up kung anong dapat na gawin. Mukhang Kuya, mukhang malalim, so hindi na natin pipilitin si Kuya Mike na na expound pa yung gusto nating pero dahil diyan, Kuya, baka may gusto ko pang sabihin o tanong. Siguro, Kuya, bago po tayo magpaalaman, meron po ba kayong nais na masabi sa buong panig ng mundo para sa mga kuya, ate at bunso? Basta masasabi ko lamang sa mga kuya at ate, ang ating pong national leadership ay hindi nagpapabaya, at lahat ng aming gagawin dito ay para lamang sa ating kabutihan. Kaya't kayo makakaasa na ang aming ginagawa at ang pamunuan sa pamumuno ni Kuya Mark Lester Limpin ay nakakasigurado ako na ito ay nasa tama. Although maaaring doon sa mga ibang pagkakataon na nakalaan ay medyo nagkaroon tayo ng pagkakamali, hindi natin iisipin yon. Basta itong ginagawa ni Kuya Mark Lester Limpin ay nandito kami at tataguyod ng maayos, at sisiguruhin namin na hindi na babayaan to habang kami nandito at nabubuhay. Ay, napakasarap pakinggan na marinig natin galing kay Kuya Mike Piso na suportado niya ang leadership po ng ating mahal na National President na si Kuya Mark Lester Limpin. With that, Kuya, hindi namin siguro papatagalin at alam namin marami kayong ginagawa at marami kayong meeting. Isa pong karangalan para sa amin po na makausap po kayo at makaupo kayo sa tabi namin dito po sa yakap ng Agila Media. Maraming salamat po, Kuya Mike, sa oportunidad. Salamat po. Maraming salamat po sa Salamat po, oportunidad. Kuya. Karangalan po namin. Yun po. Dahil po dyan, kami po nagpapasalamat at andito lang po tayo lagi sa dito sa yakap ng Agila Media.